Maagang nagising si Aling Nora. Sa edad na 61, ramdam na niya ang pananakit ng katawan tuwing umaga. Ngunit wala pa ring pagbabago sa kanyang nakasanayang gawain. Gerald. Pagkatok niya sa pinto ni Gerald. 6:00 na. Baka mahuli ka sa trabaho mo. Ilang minuto ay narinig niyang bumaba na si Gerald. Nakapambahay pa ito at halatang puyat, pero nginitian pa rin siya ni Aling Nora. Mamay, umaga na ba talaga? Parang 2 oras pa lang ako natulog. Reklamo ni Gerald habang humihikab. Sino ba kasi nagsabing magpuyat ka sa harap ng computer? Hindi mo yata ako narinig kagabi sa katatawag. Sermon ni Nora. Sorry na, mamay. Eto, inom ako ng kape mo. Natawa ang matanda. Hay, lagi mo ko inuutos sa lambing mong yan, bata ka. Si Nora ay nagsilbing yaya ni Gerald mula sa pagkasilang nito. Anak siya ng mayamang pamilya na madalas ay wala sa bahay. Ang ama ay abala sa negosyo at ang ina ay kadalasang nasa ibang bansa para sa mga sosyal na lakad. Kalaunan ay nasawi ang mag-asawa sa aksidente kaya naiwan mag-isa si Gerald at naiwan lang ang mana niya. Pero kailanman ay hindi ginustong maging gahaman ng kanyang yaya. Lahat ng mana niya ay siya ang may kontrol. Si Nora ang nagsilbing nanay, tatay, guro, tagapagtanggol ng batang si Gerald. Naalala ni Nora ang unang beses na tinawag siyang mamay ni Gerald. 3 taong gulang pa lang ito noon. Hindi mo ba ako lalapitan, mamay? Tanong noon ni Gerald habang hawak ang piraso ng basag na laruan. Napaiyak si Nora noon sa saya. Ngayon, si Gerald ay 27 na, may magandang trabaho, may sariling sasakyan at higit sa lahat ay isang mabait na anak sa kanya. Habang kumakain ng almusal, napansin ni Nora ang malalim na aibag si Gerald. Hindi mo na kaya yung mga overtime mo, iho. Matuto ka ring magpahinga. Lahat ng bagay kayang ipagpaliban maliban sa kalusugan. Napangiti si Gerald habang umunguya ng itlog. Ay, si mamay talaga. Hindi nauubusan na sermon. Hindi iyon sermon, kundi paalala. At kung may karapatan man ako magsalita ng ganyan, aba, ako yun. Ako ang nagpabuti sa ugali mo. Tawang-tawa si Gerald. Oo na, ikaw na ang dahilan kung bakit di ako naging pasaway. Pagkatapos silang kumain, sabay silang lumabas sa hardin. Ito ang paboritong parte ni Nora sa bahay dahil sa amoy ng umagang may hamog. Ang mga rosas na siya mismo ang nagtanim at ang katahimikang nagbibigay ng aliwalas sa kanyang dibdib. Alam mo, mamay, sabay lagay ni Gerald ng kamay sa balikat ng matanda. Hindi ko alam kung ano mangyayari kung wala ka. Napatingin si Nora sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Wala lang. Minsan kasi, naiisip ko, paano kung ibang yaya ang nag-assign sa akin? Paano kung hindi ikaw ang nagpalaki sa akin? Siguro, hindi ako magiging ganito ngayon. Tumigil sila sa harap ng isang maliit na lamesang kahoy sa hardin. Umupo si Nora habang pinunasan ni Gerald ang basang upuan gamit ang kanyang banyo. Nakakatuwa ka, iho. Naalala mo pa ba noong una kitang tinuruan mag-pray? Aba, syempre naman. Sabi mo pa nga noon, kahit magalit sa iyo ang mundo, kung marunong kang lumuhod at tumawag sa Diyos, hindi ka niya iiwan. At dinagdagan ko pa ng, pero kung di mo kakainin ang gulay mo, sasakit ang tiyan mo kahit mag-pray ka pa. Sabay tawa ni Nora. Pareho silang natawa. Mamay, may tanong ako. Biglang sabi ni Gerald habang seryoso ang muka. Ano yun? Bakit hindi ka nag-asawa? Napangiti si Nora, pero sa likod ng ngiting yun ay may bakas sa pangungulila. Nagmahal ako, pero mas pinili kong mahalin kayo.
Ikaw at ang mga pamangkin ko. Ikaw na ang naging mundo ko, Gerald. At hindi ako nagsisisi. Kahit kailan, dahil anak kita, hindi ka man nanggaling sa akin. Sa puso ko, anak kita. Pero, hindi ka ba nalungkot? Tanong niya. Siyempre, may mga gabi ring dumaan na tinanong ko ang sarili ko. Pero bawat umaga, tuwing tatawagin mo kong mamay at tatakbo ka papunta sa akin, doon ko napagtanto, hindi ako nawalan. Ikaw ang naging biyaya ko. Salamat, mamay. Wala kang kapalit. O siya, tama na ang drama. Pumasok ka na sa trabaho. Isang linggo ng hapon, maaliwalas ang panahon. Nasa hardin si Mamay Nora, nagdidilig ng mga halaman. Ngunit ang katahimikan ay naputol ng tunog ng sasakyan sa driveway. Bumaba si Gerald mula sa kanyang kotse. At sa kabilang pinto, lumabas ang isang magandang babae na naka-high heels, nakadamit na halatang branded at nakasalamin na mamahalin. Mamay! Tawag ni Gerald, sabay akbay sa babae. Halika, gusto kong ipakilala sa iyo si Rhea. Tumigil sa pagdidilig si Nora at pinunasan ang kamay sa apron. Dahan-dahan siyang lumapit. Tinignan niya ang babae mula ulo hanggang paa. Maganda, maayos, mukhang may pinag-aralan. Ngumiti siya. Magandang hapon, iha. Bahagyang ngumiti si Rhea at tinanguan siya. Hello po. Siya ang nobya ko, mamay. Masayang sabi ni Gerald. Architect siya, galing sa Davao. Magkasama kami sa proyekto sa Tagaytay. Ay, ganoon ba? Abay, maganda yan anak. Mabuti may kasama ka na rin. Masayang wika ni Nora. Maganda at matalino. Sabay kindat ni Gerald. Ngumiti si Rhea, pero kapansin-pansin na hindi niya lubos na tinitignan si Nora sa mata. Sa loob ng bahay, habang umiinom ng juice sa sala, si Rhea ay patuloy na tumitingin sa paligid. Napansin niyang luma na ang ilang gamit. May ilang picture frame na may lumang litrato nila Gerald at Nora o kaya naman kasama ang mga magulang nito. Medyo old-fashioned pala ang bahay niyo. Sabay sip-sip sa kanyang inumin. Napakamot si Gerald. Medyo, pero ganyan kasi si mamay. Mahilig sa mga luma. Ala-ala raw. Siguro kailangan na ng kaunting renovation. Alam mo naman, para mas classy tignan. Hindi bagay sa lifestyle mo ang ganito. Sabay tingin sa lumang kortina. Narinig iyon ni Nora habang nag-aayos ng merienda sa kusina. Napahinto siya sandali pero hindi nagsalita. Paglapit niya sa mesa, inilapag niya ang ensaymada at mainit na tsokolate. Ay, salamat po. Sabi ni Rhea, pero hindi nito tinignan ang pagkain. Umusog lang ng bahagya. Pasensya ka na kung simple lang ang merienda namin. Masanay ako sa mga ganito, paliwanag ni Nora. Okay lang naman po, pero si Gerald kasi nasanay na sa coffee shop food eh. Maybe next time we can just order. Napatingin si Gerald kay Rhea. Okay lang naman sa akin to, babe. Tumikim si Rhea. I know, but diba, mas maganda kung modern na rin tayo para mas bagay sa lifestyle mo and baka kailangan na rin natin ng bagong maid. Medyo matanda na si mamay mo. Baka napapagod na. Biglang natahimik si Gerald. Napatigil din si Nora habang nililinis ang mesa. Parang tinamaan siya ng malamig na hangin. Hindi man diretsahan, ramdam niya na hindi siya gusto ng babae. Hindi mo yang kailangan, babe. Tumatanda ang mga tao. I mean, wala namang masama pero, diba? Parang kailangan mo na ng mas may energy na kasama sa bahay. Si mamay ang pamilya ko, Rhea. Malamig pero malinaw na tugon ni Gerald.
Hindi siya katulong. Siya ang nagpalaki sa akin. Nagkatinginan ang dalawa. Tahimik si Nora pero dama niya ang tensyon. Hindi niya alam kung aalis muna siya para hindi makadagdag sa alitan ng magnobyo. Pero bago siya makatayo, nagsalita si Rhea. Sorry, hindi ko naman ibig sabihin na paalisin siya agad. I mean, kung mahalaga siya sa'yo, I respect that. Pero sana, maintindihan mo rin ako. Hindi ako sanay sa ganitong setup. Nagkibit balikat si Gerald. Kung mahal mo ko, iintindihin mo rin ang mga taong mahalaga sa akin. Kinagabihan, habang natutulog na si Gerald sa kanyang kwarto, si Nora ay nakaupo sa kanyang kama, hawak ang rosaryo. Nagdarasal siya ng taimtim. Panginoon, kung dumating na po ang oras sa kailangan ko ng lumayo, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Pero kung maaari pa, sana hayaan niyong manatili ako sa tabi ng batang pinalaki ko. Hindi niya mapigilan ang luhang bumagsak sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung saan ako lulugar ngayon. Mabilis ang naging daloy ng mga araw. Madalas nang nasa bahay si Rhea. Minsan ay magdamag pa at tuwing weekend ay parang siya na ang may hawak sa takbo ng nangyayari sa bahay. Nora? Tawag ni Rhea. Isang umaga habang si Nora ay nagwawalis sa veranda. Pakilinisan naman ang banyo. May dumating kasi akong bisita kahapon. Medyo may naamoy daw siya. Napalingon si Nora. Nalinis ako na po yung kagabi. Siguro po baka lang. Pakilinis na lang ulit. Mas maganda kung ikaw mismo para siguradong malinis. Diba? Hindi na sumagot si Nora. Tumango na lang. Ngunit sa dibdib niya may kirot. Hindi dahil sa utos kundi sa tono ng pagkakasabi ni Rhea. Kinagabihan, habang inaayos ni Nora ang mga plato sa kusina, narinig niya ang tawanan mula sa sala. Dahan-dahan siya lumapit at sa kabilang ng pintuan, narinig niya ang usapan ni Rhea at isang kaibigan nito na si Carla. Grabe girl! Bulong ni Carla. Andyan pa rin yung yaya? Akala ko naman, settled na kayo ni Gerald. Hay nako, oo nga. Pero hindi ganun kadali. Kung ako lang ang masusunod, matagal na siyang nakaretire. Pero alam mo si Gerald, emosyonal masyado. Parang obligasyon ang tingin sa matanda. Baka naman, may sentimental value. This is his future na. Hindi na charity. Tahimik umalis si Nora. Pinilit niyang hindi umiyak. Pero pagpasok niya sa kanyang kwarto, napaupo siya sa gilid ng kama. Sa lamisita, naroon pa rin ang lumang larawan nila ni Gerald noong graduation nito sa kolehiyo. Masayang-masaya siya noon. Suot ang puting bestida na pinatahi pa niya mula sa sariling ipon. Kinabukasan, napansin ni Gerald na tila matamlay ang kanyang mamay Nora. Tahimik ito. Mamay, okay ka lang ba? Tanong niya habang umiinom ng kape. Ngumiti si Nora. Ayos lang ako, iho. Baka pagod lang. Sigurado ka? Tumango lang siya. Hindi niya magawang magsumbong. Ayaw niyang isipin ni Gerald na nagpaparinig siya. Ayaw niyang maging pabigat. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may nangyaring hindi maganda. Isang hapon, habang nasa labas si Gerald, nabasag ang isang mamahaling flower vase sa sala. Nadulas si Rhea habang hawak ito at lumagapak sa sahig. Dali-daling lumapit si Nora mula sa kusina. Ay nako! Ano nangyari, Ma'am Rhea? Bakit ka kasi hindi nagpunas dito sa sahig? Sigaw ni Rhea. Madulas pala! Ha? Pero nilinis ko po yan kanina. Paano ko napalayan ako? Ha? Nakakahiya ka kay Gerald! Biglang dumating si Gerald mula sa pinto. Ano to? Nagkunwaring naiiyak si Rhea. Nadulas ako.
Kasi hindi nalinis ang maayos tong sahig. Buti hindi ako nasaktan ng husto. Sobrang pabaya na yata si Nora. Napatingin si Gerald kay Nora. Totoo po ba to, Mamay? Hindi makapagsalita si Nora. Parang pinipigil niya ang luha niya. Pasensya na, iho. Akala ko... Gerald, sabat ni Rhea. Baka kailangan na talaga ng rest ni Mamay. Baka hindi na siya physically fit. Wala namang masama kung hayaan mo siya magpahinga. Hindi mo naman siya kailangan pagtrabahuhin habang buhay. Tahimik si Gerald. Tumingin siya sa sahig, sa nabasag na vase, at sa mukha ni Nora. Ikaw ang bahala, Gerald. Mahina at halos pabulong na sabi ni Nora. Kung ano man ang desisyon mo, tatanggapin ko. Ilang araw ang lumipas. Hindi nagaanong lumalabas si Nora sa kwarto. Hindi na siya kumakain sa mesa. Pinilit niyang iwasan na lang ang gulo. Pero gabi-gabi, tahimik siyang umiiyak. Hinihintay niya na lang talaga na sabihin ni Gerald na sisantihin na siya. Samantala, habang nagkakape sa teres, nakatanggap si Gerald na mensahe mula sa kapitbahay nilang si Mang Efren. Gerald, anak, pasensya na ha, pero nakita ko yung nobya mo kahapon. Sigaw na sigaw kay Nora. Mukhang hindi magandang ugali ng kasama mo. Agad siyang natigilan. Hindi ito ang unang sabi-sabi na narinig niya tungkol sa hindi magandang pakikitungo ni Rhea kay Mamay Nora. Napansin din niyang madalas itong iwasan ng ibang kapitbahay. Nagdesisyon si Gerald na panahon na para malaman ang totoo. Kinagabihan, habang abala si Rhea sa pagtawag sa kaibigan sa sala, dahan-dahang bumaba si Gerald mula sa itaas. Tumigil siya sa may hagdan at piniling makinig muna. Girl, promise, 1 buwan pa. Ako na ang may control sa bahay na to. Bulong ni Rhea sa telepono, sabay tawa. Si Gerald? Na, susunod lang yan. Emosyonal lang pagdating sa yaya niya. Pero I'm sure, konting drama, ako rin ang pipiliin nun. Hindi siya aware na si Gerald ay nasa likuran na niya. Rhea. Malamig ang boses si Gerald. Napatigil si Rhea at biglang in-off ang tawag. Babe, kanina ka pa dyan? Enough! Mariing sabi ni Gerald. Narinig ko na ang lahat. Anong narinig mo? Nagkukunwaring inosente ni Rhea. Ang totoo, na pinapaikot mo ko. Ginamit mo ang pagiging mabait ko para sirain si Mamay. Gerald, hindi yan ang ibig kong... Sinungaling! Putol niya. Alam mo ba kung gaano kahalaga si Mamay sa akin? Siya ang naging nanay ko. Sa bawat araw na wala ang tunay kong mga magulang, siya ang nag-aruga sa akin. At ikaw? Gusto mo lang siyang alisin? Dahil hindi siya aesthetically pleasing sa mga kaibigan mo? Tumayo si Rhea. Bakit? Masama bang gusto ko niyang maayos at modernong tahanan? Hindi ko kasalanan kung masyado kong attached sa matanda mong Mamay. Halos sumigaw na si Gerald. Dahil pamilya ko siya. At akala ko mahal mo ko. Dahil kung mahal mo talaga ako, tatanggapin mong pamilya ko. So now, I'm breaking up with you, Rhea. Umalis ka na. Gerald, hindi mo ko pwedeng basta-basta itapon. Mahal mo ko. Hindi ko kayang mahalin ang taong walang respeto sa magulang ko. Umalis ka na, Rhea. Gerald. Ngayon na. Kinabukasan, maagang bumango si Mamay Nora para magsimba. Nakita niyang tahimik si Gerald sa may mesa at tulala. Hawak ang mug ng kape. Anak? Malumanay niyang tanong. Ayos ka lang ba? Ngumiti si Gerald. Bakas ang lungkot sa mga mata. Umalis sa si Rhea. Natigilan si Nora. Ha? Bakit? Hindi siya totoo, Mamay. At mas pinili ko ang taong hindi kailanman nagsinungaling sa pagmamahal niya sa akin.
Lumapit si Mamay Nora at hinawakan ang balikat ng binata. Anak, sigurado ka ba? Anong nangyari? Dahil ba sa akin? Ayaw kong ikaw ang masaktan dahil sa desisyon mo. Sinisiraan ka niya, Mamay. Lahat planado niya. Hindi niya naman ako totoong mahal. Mahal niya lang yung ideya na successful ako. Hindi na nakapagpigil si Mamay Nora. Yumakap siya kay Gerald na mahigpit tulad ng yakap niya noon pa man. Ito ay nagbigay ng kapayapaan kay Gerald. Salamat, anak. Salamat sa pagpili. Always, Mamay. Pasensya na kung dahil sa akin, broken-hearted ka ngayon. Ano, ireto na ba kita sa pamangkin ko? Naku, siguradong mabait yun. Si Mamay talaga, oh. Magmo-move on po muna ako. Natatawang sabi ni Gerald. Biro lang, anak. Hangad lang ni Mamay ang kasiyahan mo. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!